we have made that position very clear. We have the foreign ministers, when they met previous to this summit, already put out that document calling for all parties to cease hostilities, and we have made that position. We have to make buisit. Nahirapan ako mga kababayan. Itong si Marcos Jr. sinasabi nila ay Oxford at Harvard University. Yan galing sumagot. Yan, English yan. Sabing gano'n, ano, mga kababayan. Kaya naman pala nahirapan sumagot kasi Harvard pala. Hindi pala Harvard. Harvard. Hard muna. Nagkalat ng tae na naman po itong si Marcos Jr. Kinakailangan na po siguro talaga mga kababayan questionin ang kanyang kalusugan. Mukhang hindi na po alam ang pinagsasasabi nito ng Pangulo, mga kababayan. Ano ho? Abay, ang ating pag-uusapan ngayon ay ito po, mga kababayan. Matindi po ito. Bukas, Monday, mukhang nakipag-usap na yata si Senator Loren Legarda. At yung kanyang dati na umupo siya bilang presiding Senate President, magkakatotoo na yata, mga kababayan. Eto, tingnan nyo po ito, panoorin nyo po ito, mga kababayan, na video. Sangkot dito. Siyempre, unang-una dito, si Senador Tito Soto. Siya yung kasalukuyang Senate President at pinuno ng nakakarami sa Senado. Majority leader siya, o majority leader, tama. Majority leader na inelect bilang Senate President, no? Siya ang namamahala sa mga gawain at proseso sa loob ng Kamara. Pangalawa, si Senador Loren Legarda. Ito po ay isang matagal ng miyembro ng Senado. Kilala siya bilang taong maaring magbigay ng pagkakaisa. Ngunit sa kasalukuyan ay sinasabi niyang hindi niya nais ang posisyong ito sa ngayon. Charot. Charot, mga kababayan, ayon sabi dito ni attorney, ano ho? Charot lang daw po 'yon. Mukhang charot po 'yan, mga kababayan, sapagkat mukhang itong si Senator Loren Legarda ay mukhang magkaka-interes na po ito. Ngayon pa ba na ang kanyang anak ay mukhang binabakbakan nitong mga kapwa niya, mga kongresista, at nito pong nirekto. At nga po ang dyan sa Batangas, ang isyong matindi, mga kababayan, patungkol po ito sa hanap buhay, negosyo ng kanyang anak na isa namang matinong anak niya, ngunit ganito po ang kanilang ginagawa. Dahil po dyan, mga kababayan, mayroon po akong ipapakita sa inyong larawan. Kayo na pong humusga kung ito nga ba ay nakipag-usap, kinausap na ba siya ng INC para siya na ngayon ang isulong bilang papalit na Senate President. Tandaan po natin, mga kababayan, ang INC ayaw na ayaw po niyan ng impeachment. Nagkaroon nga po sila ng rally noon patungkol po lang dyan sa impeachment na yan ngayon pa, mga kababayan, na mayroon pong mas mabigat na isyo na mukhang dito sangkot din ang Senado, at yung matinding isyo na ito ay hawak din ni Senator Marcolita. May mga matitinding hawak si Senator Marcolita na ebidensya na ito mukhang gustong itago at pagtakpan ni Lacson, na kaalyado naman ni Soto. Sanga-sanga na po ito, mga kababayan. At ito pa, si Senator Bato, fake news daw di umano ang warrant of arrest ng ICC. Nako, mga kababayan, buong-buo po itong ating ngayon pag-uusapan. Kaya tumutok po kayo, panoorin nyo po hanggang dulo, dahil marami po kayong matututunan at malalaman po patungkol po sa mga bidyong reaksyon nating gagawin ngayon. Bueno, bago tayo mag-umpisang mag-opinion at mag-react, makikisuyo po muna ako sa mga ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel. Paki-like at paki-share, paki-subscribe na rin kung inyong mamarapatin. Maraming salamat sa mga patuloy na dumadaming mga bago nating mga mga taga-followers. Maraming salamat. At sa mga lagi pong nag-share, thank you sa inyo. Malaking bagay po yan. Kung gusto nyo pong ma-shoutout, sa bandang dulo na po ng video ito. Okay? Unahin po muna natin ito, mga kababayan. Ito po ang anak ni Senator Loren Legarda. Ako sa tingin ko talaga, napopolitika lang ito. Ayon po dito ng politiko, may prangkisa pero walang nagawa.
DOE files case versus Leandro Leviste, solar para sa bayan over unserved areas. Ito mga kababayan, ako naniniwala ako, malinaw pa sa sikat ng araw, na kung hindi ito nagsalita si Leviste laban dito nga po sa mga tungkol pa ito sa issue pa rin ng flood control, sa tingin ko hindi po ito siya ngayon kakalkalan ng ganitong ebidensya o ganitong klaseng usapin. Pero dahil nga po mga kababayan, gumagawa si Leviste ng paraan para maisiwalat po ito pong nangyayaring papaano ba nangyari itong mga korupsyon na hindi po alam ni Marcos. Panuorin po ninyo ito mga kababayan ha. Isipin mo, presidente ka, hindi mo alam ang nangyayari sa iyong bansa. Oh. Presidente ka, hindi mo alam ang nangyayaring nakawan. Ikaw ang presidente. So ibig sabihin, wala kang alam. Hindi ka dapat nagpe-presidente, lumayas ka na. Talagang malaman, paano ba tayo umabot sa ganito? Paano nga ba? Hindi nga Bakit na- naging ganitong kapasite Dahil ng corruption? Sa ako'y governor, hindi ganito. At Nung ako'y gobernador, hindi ganito eh. Presidente ka na ngayon eh. Ikaw nang pumipirma ng lahat, hindi mo alam. Napakatanga mo pala talaga. Napakabobo mo pala talaga. Napakawalang kwenta mo, napakawalang mong alam. Totoo ang sinasabi ni Vice President Inday Sara. Bakit ka pa makapalang mukha para manatili dyan? talagang malaman, paano ba tayo umabot sa ganito? Paano nga ba? Hindi nga Bakit na- naging ganitong kapasite ng Dahil corruption? Sa ako'y governor, hindi ganito. At bukod pa sa laki ng halaga ng nakukuha ng kung sino-sino na tao na wala namang karapatan na bulsahin ang pera na yan, bukod pa ron ay hindi nila tinatago. Garapala na po. Ako, nasasyak ako, hindi ako makapaniwala na nandito na tayo na ganit na ang gobyerno na But so many regimes and it just keeps getting worse. So it did. how did we get here and what can we do now to Well, I cannot give you a complete answer to how did we get here. Kita mo mga kababayan, alam niya na paano nangyari ganito. Matindi na pang pangyari, garapalan na. Pero hindi niya ma-diretsong sagutin kung anong gagawin. Kasi nga po, paano kung diretsuhin mo, ikaw ang tatamaan, gago. Ikaw talaga yan eh, magnanakaw ka talaga. Mana ka talaga sa tatay mong senior magnanakaw. Simplistic answer will be, paano tayo nagkaganto? Dahil pinabayaan. it was Sino ba nagpabaya, gago, ng panahon ni Tatay Digong? Wala namang ganito. Sa'yo naman to lahat. normalized? It It's was normal. people have come to accept this, no? Yes, yes. But to the level na 30% na lang yung naiiwan sa mga proyekto, astounding yun. That's the part that talagang hindi ako makatulog pag iniisip ko. Paano tayo nagkaganto? Sasabihin, may sacred cow na naman. O may Paano tayo nagkaganito? Hindi ako makatulog. O wala kang solusyon. Ikaw nga ang pumirma ng lahat ng ito eh. Paano tayo nagkaganito? Ibig mo sabihin, taong bayan pa may kasalanan? Bakit ka nagkaganyan? Hindi mo pala alam kung paano solve yan. Bakit ka tumakbo-takbong pagkapangulo? At ginamit mo pa, binunol mo pa ang mga Duterte. Di ba? Oh, tingnan nyo nga itong kanyang kagaguhan mga kababayan. Nagkalat dito sa Asian Summit. Nakakahiya, no? Pagka foreigner na talaga ang nagtatanong, pag ibang media na talaga, hindi sa ating media, kasi hindi po siya nabibigyan ng ng script eh. Hindi niya talaga kaya sagutin mga kababayan. Ito ang napapansin natin. Naalala nyo dati yung sa Australia, di ba? Yung sa Australia noon, sumagot din siya. Pinagsabihan din siya ng Australian na di ba? What's so funny? Di ba? And we have made that position very Natatain na siya mga kababayan. Natatain, di alam isagot. Mayroon tayong ganitong presidente mga kababayan. Dapat talaga ito. Masibak na o lumayas na. Dinadaan na lang sa pakapalan ng mukha, no? Biruin mo, may ganyan tayong presidente. O wala po talagang alam. Ano ho? O ito, yan po ang nangyari dyan kay mga kababayan. Balik tayo dito kay Leviste. Politika lang po yan. Kita mo, may tayong presidente walang alam. Ang alam lang magnakaw.
Di ba? At ang alam lang mag-adik-adik, ay sabi ng ate niya, di ba? Sabi ng ate niya, si Senator Aimee, public naman yan, milyon-milyon ang kapanood, umaga, illegal na droga. Tanghali, illegal din. Ganon din sa hapunan. Aba. Tapos wala kang alam. Eto mga kababayan, ito pong si Leandro Leviste, naalala nyo naman di ba ang kanyang ina, si Senator Loren Legarda, minsan nang parang pinatikim ba dahil nagkaroon na noon ng rigodon, nahilot yata si Legarda, di ba? Na sinasabi nga noon, papalit siya bilang Senate President. Ako para sa akin ewan ko sa inyo mga kababayan, kahit sino pa dyan ang mamunong Senate President, basta ituloy lang itong flood control issue. Tanggalin si Soto talaga dyan. Sibakin talaga si Soto mga kababayan. Kasi kasama siya. Kasama si Soto sa nababanggit na may malita din. Di ba? Sinasabi ng mga 18 Marines. Kaya dapat si Soto talaga, hindi siya dapat dyan nandyan. Kasi tinan nyo kung hindi siya nababanggit yan, baka tuloy-tuloy na yan, di ba mga kababayan? Ang masaklap, sino bang dapat dyan? Si Lacson. Si Lacson mga kababayan, mayroon din mamaya. Mayroon din akong papanood sa inyo. Pero ito muna solve natin. Nakipagkita nga ba si Senator Loren Legarda sa INC? Nag-usap na nga ba sila? At bukas nga ba, tuloy na, sibak na si Soto? Tingnan nyo po ito mga kababayan. 5 hours ago lang, may post si Senator Loren Legarda. Kaisa ko ng buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo sa pag-alala sa buhay at ministeryo ni Ka Felix Manalo sa araw ng kanyang kapanganakan ngayong Mayo 10. Lubos ang aking paghanga at respeto sa matibay na pundasyon ng kanyang inilatag sa pagpapasimula ng Iglesia ni Cristo na siyang nagbigay daan sa pagkakabuo ng isang kapatirang nagkakaisa at buong siglang naglilingkod sa Diyos at kapwa at sa kapwa. Yan po, ito mga kabayan, simpleng pagbati ni Senator Loren Legarda na masasabi natin, hindi man sila direkta, kasi ito, matagal na pong patay ito, no? Matagal na po itong patay. Pero sa totoo lang, ang paninindigan po kasi ng INC ay ayaw ng impeachment kay BP Inday Sara. At yung kanilang kapatid na si Senator Rodante Marcolita ay naaayon ang ginawang investigasyon noon sa Blue Ribbon Committee na inagaw ito ni Lacson para patahimikin ang Blue Ribbon, para hindi na mag-imbestiga. Ngayon, sa sinasabi dito ni Senator Loren Legarda, sabi niya, matibay, lubos ang aking paghanga at respeto at matibay na pundasyon ng kanilang inilatag ng pagsisimula. Ano ba yung mga kapatiran, Iglesia ni Cristo, pag-aalala sa buhay. Yan, di ba? Kung ito pag-aalala sa buhay, pag-ano lang mga kababayan, hindi natin masasabi na direkta na nakipag-usap na, wala tayong impormasyon sa gano'n, no? Pero alam nyo, sa nangyayari ngayon sa kanyang anak, ikaw bilang isang magulang, halimbawa ikaw isang magulang, ordinaryo ka lang na magulang, pag may nakikita ka, yung anak mo matino naman, matino ang anak mo, ordinaryo ka lang magulang, ordinaryo ka lang ina, matino ang anak mo, pag nakikita mo na winawalang hiya na ng kapitbahay mo, winawalang hiya ng ibang tao, anong magiging aksyon mo? Pababayaan mo lang ba? Despite na may kakayahan ka namang gumawa, pwede mo namang pagsabihan, kausapin muna kung ayaw mo ng gulo, di ba? Pwede mong kausapin yung nanggigipit sa anak mo or nang-aaway sa anak mo, di ba? Or kung hindi kaya, kung mayroon ka naman mas nakakilala mong pwede mong pagsumbungan, gagawin mong lahat, di ba? Bilang isang ina, gagawin mong lahat ng paraan para yung anak ay malayo doon sa kapahamakan. Tama hindi? Lalo't pa kung mayroon kang magagawa. Hindi mo pababayaan yan, maniwala ay nako. Ang ina ay ina talaga, hindi yan pababayaan ng kanyang anak.
Bihira po yan. By nature po, ang magulang, poprotektahan po ang kanilang anak. Ngayon, sa tingin niyo ba dito sa nangyayari sa kanyang anak? Dito kay Congressman Lian Leviste. Sa tingin niyo ba, hindi ito poprotektahan ng isang ina na katulad ni Senator Loren Legarda na may kakayahan naman siyang protekta? Hindi para konsintihin ng anak kung sakasakali mayroon man talagang mali o kasalanan na ginagawa. Pero sa batas natin sa Pilipinas, which is alam nila yan, silang mag-ina, congressman at saka senador, ay mga mambabatas o tagapanday ng batas na sinasabi hanggat ang isang akusado ay hindi pa napapatunayan ng korte, mananatiling inosente. So therefore, itong si Lian Leviste ay inosente, di ba? So kung inosente ang isang tao, karapatan mo bang ipagtanggol? Lalo pa anak mo ito. Ayun ang sumagot mga kababayan. Ngayon, paano mo ipagtatanggol? Yun ngayon yung tanong na mahiwaga. Hindi natin alam kung paano ang diskarte ni Senator Loren Legarda kung paano niya ipagtatanggol itong kanyang anak. Sa kabila ng ako personal, nakikita ko mabait itong anak ni Loren Legarda. Mabait ito hindi ito yung batang laki sa layaw Jeff Rox, hindi ito katulad ni BBM na laki sa layaw Jeff Rox. Hindi yan. Kasi kung laki sa layaw yan, wala nang pakialam yan. Di ba? Wala nang pakialam yan. Anong pakialam ko sa inyo? Tingnan mo yung mga karamihan sa mga Gen Z ngayon. Ayun, lutang ang mga pag-iisip. Kung hindi mo makikita sa mga wilga, mga rally, andoon sa mga bundok. Di ba kasi nire-recruit ng mga nire-recruit ng mga MPA ng mga terorista Pero ito si Lian Leviste, matino ito kasi tingnan nyo mga kababayan, magkuya-kuya ako bilyonaryo Congressman pa. Senador pa ang nanay. Kahit magkuya-kuya ako na lang yan, Jesus man Joseph. Matulog na lang yan sa habang buhay niya, wala nang gagawin yan, kakain yan. Bilyonaryo. Pero hindi dahil mayroon pong tungkulin na inatang sa kanila. Nakalagay sa puso yan. Yung mabuting gawin na dapat niyang gawin para makatulong, makaambag man na siya dito sa ginagawa pong pagnanakaw ng mga kapwa niya, mga congressman at mga senador at iba pang mga opisyalis ng ating gobyerno. Hindi niya na matiis. Kaya nagsasalita po itong si Leviste. Dahil dyan, hinahanapan po siya ng butas. Ngayon, kung ikaw ay ina ni Leandro Leviste na alam mo namang matino ang anak mo, papayag ka ba na ganun-ganun na lang mangyari? Hindi ka ba gagawa ng paraan para matulungan mo? Ito sinasabi ko sa inyo, disclaimer, hindi ko po sinasabing nagkita sila o nag-usap sila. Pero sa tingin ko mga kababayan, gumagawa po ang isang ina na katulad ni Loren Legarda, Senator Loren, ng paraan para matulungan ang kanyang anak. Ano man yan, papaano man yan, hindi natin alam mga kababayan. Basta ang importante, bukas, baka makakita tayo ng kauna-unahang Senate President na babae. Kahit sino pa dyan, ako, tutuhanan ng mga kababayan, kahit sino pa dyan ang ilagay na Senate President, wag lang si Soto kasi wala talagang alam. At isa pa, nababanggit siya sa mga malita delivery. Wag lang siya. At saka si Lacson, wag na rin. Wala na rin si Lacson credibility, mga kababayan. O, ito. Diretso na tayo kay Lacson. Okay, tuloy natin yung sinasabi niya kay Bersamin. Ngayon, alam mo ba kung bakit ayaw niya nang ipatawag si Bersamin? Bakit? Bakit? Bakit pala Senator Marcolita ayaw ipatawag si Bersamin? Bakit? Ito si Lacson pang tinutukoy dito. Alam nyo ba kung bakit ayaw ipatawag si Bersamin? Ito palang dahilan mga kababayan. Kaya pala si Lacson, kahit anong pilit mo, kahit pa siguro tadtadin mo ito, pitpitin mo pa ang bayag nito, ayaw na talaga magpatawag ng hearing Oh. Aba, nakita niya siguro may resibo yung Bersamin. May resibo ho? Ako nakita ko yung resibo na yon. Anong resibo? Meron siyang accounting. Yung accounting ng 8 billion kung kani-kanino Kung saan napunta. Teka lang mga kababayan, ayan nakita po ng Senator Marcolita ang resibo ng 8 billion ni Bersamin. Kaya pala ayaw ito ipatawag na ni Lacson dahil mayroon pala siyang nakita na resibo na 8 billion. Mayroon po pa talaga
Mahirap na kasi ito mga kababayan pagka ano na po ito nailagay na po ito sa Senado dahil ano po ito legal na po yan mga kababayan, magiging valid na po yan, na po pwede na po yan magkaroon ng recommendation na sampahan ng kaso. Syempre sino ba si Bersamin mga kababayan? Yung kanyang tsuhin o lolo niya, dating executive secretary. Di ba? Sino ba ang executive secretary? Si Lucas Bersamin. Sino ba si Lucas Bersamin mga kababayan? Little President po yan. At sa tingin nyo ba, makakagalaw ang Little President kung hindi kay Big President? Kasi yung diniliver 8 billion, tapos... 8 billion na kay Adrian Bersamin. Oo. Laki. Ngayon, ang buong akala niya, okay. walang accounting. Nakita niya meron sigurong account. Nalinawan niya na, ako nakita ko Nakita ko mismo merong accounting. Tako. Ngayon, isa sa item do sa accounting, Opo. mga flood control projects na pera ito pinagkitaan sa flood control. Isa sa item, kasi sila ay senatoriables ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Panahon na yun. Meron isang During item. campaign po ito. Meron isang item, napakalaking halaga for the senators. O the direktas ang nandun. Meron pang isang item for the senators' expense. Direkta pala si Lacson na nandoon mga kababayan. Ayon dito kay Senator Marcolita. Sa poll, si Lacson. Isang item. Ah, Meron pang isang item. May nakalagay- advertisement. Opo. Itemize. Pagkatapos, yung wrapper na ginamit, Opo. Andrew yata ang pangalan. Opo. Ay, namin naman ni Andre. Meron talaga siya. Oo, Naku po, Andrew inamin mo, di ba? Sa bagay, andun naman talaga siya. Naku, yung mga item pala ito, na may mga resibo, Lacson. Kaya naman pala, mga kababayan, ito na po talaga. Kaya siguro ito na yung time talaga, magsama-sama na palitan na itong si Soto at saka itong si Lacson. Kahit si Ligarda, mga kababayan, ako payag na ako, kahit si Ligarda, kahit sino pang ilagay nilang Senate President yan, wala akong pakialam as long as ituloy ang investigasyon dito sa flood control. Kayo ba, mga kababayan, sang-ayon ba kayo dun sa aking suggestion? Comment nyo dyan sa baba, ha? parang Opo. 60 billion. Sipin mo. 68. Oo. Nagsimulad na yung 100 Tumawad na lang Hindi sila. ba siya hindi ba siya nagdirektang nakinabang doon? Kaya ayaw mo nang ipatawag? Naku po. Hindi lang flood control projects, doon sa mismong accounting ni Adrian Bersamin. Ako naniniwala akong walang kasalanan yung tao Si Adrian. Siya lamang ang ginamit. Mukhang na-presto din yung tao. Oo. Mula sa kanyang accounting, hindi lamang flood control projects, Jen. Oho. Pati ang kinukolekta at dinideliver ng Bureau of Customs halos 100 million per week. Wow. Per week. Ngayon, ayaw niyang tawagin. Ngayon, tuloy natin yung sinasabi niya kay Bersamin. Ngayon, Ayun pala yun mga kababayan. Ayaw ipatawag ni Lacson si Bersamin sapagkat itong si Bersamin mga kababayan, may resibo pala ito ng 8 billion at direkta si Lacson na nakinabang dito. Mga kababayan, kayo nang humusga dito kay Lacson. Kitang-kita na po ang kulay at totoong pangyayari dito kung paano po nila pinagsamantalahan ng kaban ng bayan. Sabi nga ni Senator Marcolita, hindi siya dito naniniwala kay Bersamin na siya yung may kasalanan dito Mukhang na-pressure lang ito si Bersamin para gawin niya ito, gawin niya yon. Dahil nga siyempre sa utos na rin ng nakakataas. Naku mga kababayan. Tapos ngayon ang kanilang gustong mangyari, forthwith kaagad ang impeachment pag nakarating dyan sa taas. Pagkatapos mga kababayan, ito matindi. Ito matindi Senator Loren, pag nakikinig sa bagay hindi ka naman makikinig sa amin. Pero malay natin biglang napadaan sa newsfeed mo yung aking vlog ngayon. Senator Loren, pagkakataon mo na ngayon. Total, pinatikim ka na dati. Naka-extra ka na dyan. Balikan mo yun. Kasi kung hindi mo gagawin yan at hindi ikaw na ang binibigyan ngayon ng pagkakataon na maupo dyan sa trono ng Senate President, abay panindigan mo na. Tingnan mo ito, may hawak na ng ebidensya itong kasamahan mo, si Senator Marcolita, na itong si Lacson, direktang nakinabang. Aminado naman, andyan naman may ebidensya at may resibo, kaya ayaw nyo na ipatawag si Bersamin. Pagkatapos, itong INC mismo ayaw
ayaw sa impeachment. Pagkatapos yung anak mo, alam mo namang walang kasalanan, ginigipit ngayon. Kaya, Senator Ligarda, kilos-kilos na. Baka bago pa mahuli ang lahat. Ako mga kababayan, sang-ayon na ako dyan kay Senator Loren Ligarda kaysa naman sa Soto pa rin. Pag si Soto pa rin kasi mga kababayan, dire-diretso na po yan impeachment. Mas okay na ako dito kay Ligarda kasi hindi rin to pamabor kagad mga kababayan na mag-umpisa ng impeachment eh. Kaya abang-abangan natin bukas. Ha? Hindi po yan totoo mga kababayan. Tingnan nyo ha. Mayroon pa ka ditong post yata ang UPI. Ayan, ito yung UPI mga kababayan. Si Romeo V. Puques. Sabi dito ni Romeo V. Puques, kung dumalo lang sana si Senator Ping sa forum ng Brave 18 at retired generals, baka nagbago rin ang kanyang pananaw. Tulad ng dating mga kritiko na dumalo at naniwala. Matapos personal na marinig ang mga testimonya, pwera lang kung ano kaya yun? Pwera lang siguro kung sangkot ka, no? Hindi ka talaga maniniwala. Pero kung hindi ka sangkot, magbabago talaga ang ano mo, no? Ito, mga kababayan, no? Sabi dito ni Atty. Levy Baligot, it was a private gathering not intended for media consumption, but a no-holds-barred questioning by retired military officers. By the way, everything we do to expose the venality of government is wrong in the eyes of people in Malacanang. Ayan po mga kababayan. Ito po ang nagkaroon daw po kahapon ng isang araw ba to? Yung Brave 18 forum, no? At yan nga po ang post ni General Romeo V. Puques. Sayang di tayo nakapunta mga kababayan, ano? At nakapagtanong sana tayo dyan. Oh. Di ba? Bueno, lipat na po tayo dito sa impeachment. Iwanan natin yan. ICC. Fake news daw yung ICC mga kababayan, sabi dito. Kinumpirma ng dalawang sources ng Billionaire News Channel na may arrest warrant na ang ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinubukan naming hingin ng panig ng Palasyo at PNP CIDG pero hindi nila itinanggi o kinumpirma ang impormasyon. Sa panig naman ni Interior Secretary John Vic Remulla, all hearsay lang ito. Wala pa raw nakakarating na papel sa DILG. Pero kung may ilabas... Okay, tanyo mga kababayan, fake news nga itong ICC arrest. Fake news, di ba? na arrest warrant para sa senador. Gagalaw naman daw sila alinsunod sa mandato. Nang matanong kung may nakikitang challenges ang ahensya sa pag-enforce ng warrant, hindi na raw nila problema ang anumang oposisyon sa mga kaalyado ni De La Rosa. Sa huli, batas daw ang mananaig. Isa si De La Rosa sa pinangalanan ng ICC na co-perpetrator ni FPRRD sa kasong Crimes Against Humanity. Sinubukan nating kunan ng pahayag ang kampo ni De La Rosa pero wala pa silang tugon sa ngayon. Nababahala raw ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP sa mga ulat ng umano'y arrest warrant ng ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Deputy National Spokesman Ferdinand Topacio, isa na naman daw itong insidente ng paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Pinuna ni Topacio ang umano'y Dastardly Acts at pagiging sunod-sunuran ng Administrasyong Marcos sa ICC bilang bahagi ng kanilang political agenda. Hindi daw dapat ulitin ang pamahalaan ng anyay pagiging duwag tulad ng pag-aresto kay FPRRD. Dagdag pa ni Topacio, hindi daw dapat basta-bastang isinusuko ng gobyerno ang mga Pilipino sa dayuhan nang hindi isinasaalang-alang ang mga safeguards ng institution. Itong Marcos administration mga kababayan, binabastos niya na po ang lahat. Wala na po itong ginagalang na batas natin. May batas po tayo na bago dalhin sa ibang bansa ang isang akusado, kailangan muna dumaan muna yan sa local na korte.
Pero ito pong Marcos Jr., dahil kasi adik, ayun, bangag, sabi ng kanyang ate, wala po talagang magawa mga kababayan, kundi ipadala po, labagin po ang batas. Nakasulat naman yan sa ating konstitusyon eh. Ganon din naman sa ICC, yung Rome Statute nila. Kaya parehas po yun sila mga inutil. Politika lang po ito mga kababayan, kasi nga po ngayon, ako nakikita ko lang dito, bagamat fake news ito, gusto lang nilang ibalita para ma-pressure po yung iba naman, kumbaga mawindang ba? Yun yung dito, mawindang po ang lahat. Kaya dapat ako sa PDP, wag po kayong papadala, no? Wag kayong papadala. Sa tingin ko, malaking gulo ito pag nagkataon. Kasi, di ba, sinasabi na nga, hindi pa ako nag-ano rito, nag-ano na mga mag-sedition na, hindi po Nakikita ko lang kasi, baka mamaya magkagulo dahil nga po yan baka hindi pumayag ang mga supporter ng Senator Bato. Kasi labag na po ito sa batas biruin mo. Kay Tatay Digong, bagamat former president siya, former president pa rin yun, pero nilabag na po nila yung batas at ang soberanya ng Pilipinas. Sila na mismo na dapat sila yung mga ngalaga ng ating soberanya, sila po ang unang nalabag yan, lalo na yan si Torre. Kaya antay-antay lang po, kaya nga po sila gusto ng impeach si BP Inday Sara kasi nga takot na takot sila at ayaw talaga nila na mayroong Duterte makabalik dahil mauubos po talaga sila lahat. No? Kumbaga, nakataya na lahat, pati pamato, itinaya na po nila lahat dito sa isyong ito. Tudo-tudo na sila lahat. Pero sabi ko nga sa inyo, sabi nga ni Ted Filon, siguraduhin mo lang na hindi makakatayo. Siguraduhin mo lang. Dahil pag nakatayo yan, sabi nga ng aking lola noon, latay mo lang ang walang dila. Di ba? Hindi po tayo sa nag-ano, no, mga kabayan, pero napapatawa na lang tayo kasi grabe naman sila na mismo, kung matino talaga ito ang ating gobyerno na to, sila dapat ang sila dapat ang manguna sa mabuting asal ng batas Kaso sila mismo ang nanlalabag sa batas di ba? So yan mga kababayan, abangan natin ito bukas kung ano mangyayari. Sa ako na naniniwala ako, panggulo lang nila ito, pinapalutang ng nila itong kay Bato para yung impeachment bukas, bigla na lang nilang ito tandaan nyo mga kababayan, bukas ipapasa na yan kaagad ng Kongreso. Oo, sasabihin nila may perma na kaming hawak. Wala na po yung bukas, baka lamang hindi na yan magtatakil ng diretso na yan. I-expect na natin yan kasi yung talagang gusto nila mangyari. ICC orders arrest on Bato. Source, Justice, sabi dito, the International Criminal Court has released the arrest warrant against Senator Bato de la Rosa, according to the News 5 resource. Source, sabi. So, one news, fake news. Sabi ng Inquirer.net, no arrest warrant for De La Rosa. ICC says it didn't issue new arrest order. So wala daw po mga kababayan. Wala daw po. So talagang ayon po yan sa Inquirer.net So ibig sabihin, itong ginagawa nila, panggulo lang po ito. Sila po talagang mga magugulo, sila po ang panggulo sa Pilipinas at magnanakaw sa mga pera ng Pilipino. Kaya sana mga kababayan, ang itong ating PDP or Senator Bato, wag ka po Senator Bato magpapakita. Si Lacson dati, di ba? Nag-around the world na yun si Lacson dati. Nang hinuhuli din yan ng ating batas Dito yan sa Pilipinas may kaso, ang dami-daming kaso dati ni Lacson. Nag-around the world yan kahit sa bansa, di ba? O kaninong pera din ang ginamit noon. Pero walang nag-ano ngayon, bumabanggit. Tapos, ngayon sa Senator Bato, na hindi naman siya nagagastos ng pera, nandito lang naman siya sa Pilipinas, ay iniinggit nila, di ba? Pinapolitika nila masyado. Ngayon, ang mangyayari dito kay Senator Bato, wag na wag ka magpapakita at wag na wag ka magpapahuli sa ICC. Wala naman pong karapatan yan sa atin. Wala ka naman pong kaso. No? Dito sa Pilipinas, senador ka po. Milyon-milyon ang bumuto sa iyo. Ang taong bayan nasa likod mo. Baka mga kababayan, ipilitin talaga nila. Kita mo, sabi ni John Vic, magde-deploy sila ng 10,000 na mga pulis. Parang Tory lang din, di ba? Ganun na ganun, parehas Tory 2.0 lang din ginagalawan nito So pag nag-deploy sila ng ganyan, pag may pumalak, syempre magkakaroon na. Mayroon na silang chance na
mag-declare ng martial law. Yan na po ang mga kababayan, ang isa sa pinaka last nilang gagawin. Kumaga, sige, manggulo kayo dyan, magde-declare ako ng martial law, kasi bangag ako, di ba? Di ba si Marcos? Mana yan sa kanyang tatay na nag-declare ng martial law, naging diktador ng ilang years, 2 dekada halos. So, pananakot na naman yan mga kababayan, pananakot at para masira ang diskarte ng mga senador. Ito ha mga kababayan, ito pong impeachment ni BP Inday Sara ay kahit hindi makaboto si Senator Bato, kahit makulong pa yan sa ICC, hindi pa rin pabor sa kanila. Kailangan pa rin nila ng 16. So isang senador dyan na mawala, kay BP Sara yun. Hindi makaboto, Senator Bongo, Senator Bato, Senator Rubin, kay BP Sara yun. Kaya para maging ano na lang tayo, para maging panatag na lang tayo. Pag hindi nakaboto, kay BP Sara yun. Kahit ano mangyari, 16 ang kailangan nilang gawin. Paano lang po, if ever. Wag naman, if may matsugi lang. Yun lang. Kasi kung conviction naman, matagal yun mga kababayan. Wala. Hindi basta-basta makakonvict sa Tatay Digong, 1 taon na mahigit eh. Wala pa rin umpisa ng kaso eh. 1 taon lang itong impeachment eh. Hindi wala. So, ang isa sa pinaka-shortcut dito, bukas natin mga kababayan, abangan natin. Si Senator Loren Legarda na ang panibagong or bago at kauna-unahang babae na Senate President. Ako, naniniwala ako na po pwede mangyari at maganap yan bukas mga kababayan. Sa tingin nyo? Ano sa tingin ninyo? Po pwede mangyari yon? Tingnan nyo ha, itong napaka-hausya ng impeachment nila, may ano po ito napakarami po ng butas nito eh. Tingnan nyo itong tungkol dito sa impeachment nila na sinasabi na ano nila yung kay Attorney Mans Carpio. Tingnan nyo po ito mga kababayan. Takipan ng Congress ang AMLAC na bulgar. Ito yung takipan ng Congress at AMLAC na bulgar mga kababayan. Panoorin natin itong balita na ito. Hindi raw aabot sa 1 bilyong piso ang total bank transactions ng second gentleman na si Attorney Mans Carpio, ang asawa ni VP Sara. Ayon kasi sa AMLAC report na ipresenta sa Kamara, may mahigit 2 billion peso glitch sa recorded transactions nito. Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimbal. Mula sa 2.3 billion pesos, 2.1 million pesos lang daw dapat ang total ng 13 transactions na pumasok sa accounts ni Second Gentleman Attorney Manasseh Carpio. Ayon yan sa isa sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC documents na ipresenta sa House Justice Committee hearing noong Abril. Nakasaad sa AMLAC report na manager's check purchases ito mula sa isang kumpanya na debited daw papunta sa accounts ni Carpio. Isinailalim ito sa covered transaction reports dahil sa laki ng perang involved sa transaction. Pero sa isang April 6 letter ng BPI, ni-request nito na i-delete ang natukoy na 13 covered transactions report. May nangyari raw kasing systems bug mula sa source application ayon sa BPI na nagresulta umano ng inaccurate amounts sa naitalang transaction records. Base raw sa kanilang verification, imbis na 2.3 billion pesos, 2.1 million pesos lang ang tunay na halaga ng nangyaring mga transaksyon. Boom! Ayan mga kababayan, yung takipan ng Congress at ang AMLAC bulgar na po dito. Ayan no? Ito pala ay sinasabi nila noon 2.3 billion. Pero ang katotohanan ay 2.1 lang pala ito, 2.1 million. Ang layo mga kababayan. Pinatambok lang talaga ng mata at saka ng pisngi ni Koke. Itong AMLAC mga kababayan, AMLAC report Ayan ha. Dito po ito sa Billionaire News Channel. Hindi pala 2.3 billion, 2.1 million lang pala yan. Nagkaroon lang ng glitch, grabe ka gadon. Grabe ka ridon. Ulitin nga natin itong portion na to. Glitch lang pala yan mga kababayan, no? Dapat kasuhan nitong AMLAC na to Inaccurate amounts sa naitalang transaction records. Base raw sa kanilang verification, imbis na 2.3 billion pesos, 2.1 million pesos lang ang tunay na halaga ng nangyaring mga transaksyon. Was there really a glitch Yes. sa BPI? Yes, as per Attorney Mans. 2 million lang talaga yung amount received.
So, is there a certification from BPI? Nandun yun actually sa AMLAC report po eh. It is in the AMLAC Sa report. may latter parts. Okay. wasn't read. Yun nga po. Kaya nga sinasabi namin half-truth. Ayon sa AMLAC It wasn't red, sabi ni Attorney Trixie. Kaya nga po eh. So tinakpan lang talaga to. Anak ng pating itong animal na impeachment na ito mga kababayan. Kaya dapat na talaga basura na ito eh. Senator Loren Legarda, huwag mong pabayaan ito. Bagamat hindi ka kakampi ng mga Duterte. Pero bukod dyan sa anak mo, na iipitin talaga ito, tutuluyan talaga nitong bangag administration na ito, aba, Senator Loren Legarda, manindigan ka, binuto ka ng milyon-milyon mga Pilipino, hindi lang naman Duterte ang bumuto sa'yo. O, para na lang din doon sa hindi Duterte, Senator Loren Legarda, manindigan ka, pag ikaw na bukas ang gustong ilagay nila sa Senate Presidency, panindigan ka na. Total, natikman mo na yan. Pukpukin mo na dyan si Tuta Soto. Yung tuta dyan, pukpukin mo para hindi na pupiyak-piyak. Wasn't read. Yun nga po. Kaya nga sinasabi namin half-truth. Ayon sa AMLAC document, may total of 403 recorded transactions worth 3.1 billion pesos si Carpio mula 2007 hanggang 2026. Kasama rito ang umano'y aggregated 2.3 billion peso glitch noong 2024 at 2025. Kung imemenos ang 2.3 billion peso glitch na ito sa total transactions ni Carpio, tinatayang aabot lang sa mahigit 795 million pesos ang total transactions nito sa loob ng halos 2 dekada. Ang naturang halaga tila malayo sa ipinakita sa total amount of inflows ni Carpio na 2.5 billion pesos na ayon sa AMLAC ay classified bilang suspicious at covered transactions. Ayon sa BPI, hindi sila makapagbibigay ng detailed disclosure patungkol sa systems bug na ito, alinsunod sa Bank Secrecy Law at data privacy. Wala ring tugon ng AMLAC sa mga panawagan ng clarification. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimba. Kita nyo mga kababayan, wala silang tugon para i-clarify ito. Di ba? Ganyan po kagago, ganyan po kabalasubas ito pong ngayon, itong atin pong gobyerno. Hindi sila tutugon mga kababayan. Paano kasi? Sabwatan na yan ng mga Congress eh, no? Ganyan po sila mga kababayan kano. Ganyan po sila kahudas, di ba? May glitch pala 'yun. Nako naman. Hindi pala 2.3 billion kundi 2.1 million lang pala. Ang laki ng diferensya mga kaubayan, ano? Ano naman ito rito kay DND? Sabi ni ex-DND Chief Gonzales, iginiit na minadali ang impeachment ni VP Sara dahil takot ang lahat ng congressman na maungkat ang mga anomalya sa bansa. Naglabas ng pahayag si Norberto Gonzales kung saan iginiit niyang umano'y sit-up lamang ang sinusulong na impeachment laban kay Sara Duterte. Ayon sa kanya, minadali raw ang proseso dahil sa pangamba ng ilang mambabatas na matalo sa susunod na halalan at upang maiwasan ang pag-ungkat ng umano'y mga anomalya sa pamahalaan. Dagdag pa ni Gonzales, layunin umano ng naturang hakbang na pahinain ang posisyon ni Duterte bago ang eleksyon. Sa kabila nito, wala pang opisyal na pahayag ang kampo ng Vice Presidente hinggil sa naturang aligasyon habang patuloy namang pinagpapalalanan ang publiko na suriin ang mga impormasyon at umaasa sa verifikasyon, ulat, mapirikasyon ng ulat, ang otoridad at opisyal ng sanggunian. Totoo naman yan mga kababayan eh. Yan naman talaga ang katotohanan dyan eh. Minadali lang nila yan kasi takot po sila mahalongkat ang kanilang baho. Ayan, si Dilima, di ba binanggit din yan ng Maraming mga congressman dyan. Yung kontraktor, yun nga, di ba? Laban nga ni Congressman Lian Libiste, di ba? Pakinggan nga natin to si attorney tungkol kay Senator Bato ito, si attorney Torion. Di ba? Ang una nga balita ni gawas kaganina nga duna na kunoy warrant of arrest against kay Senator Bato de la Rosa, no? Ni gawas na po ang balita nga nag-change og lawyer ang atuang pinalanggang si Tatay Digong, nag-withdraw si Nicolas Kaufman. So, isip usa ka lumulupyo diri sa Davao, isip usa ka Pilipino, isip abogado nilang duha,
no? Labi na sa atong kaso dito sa Korte Suprema, we have to verify. Nangita tagpaagi, atong gi-verify kung tinuod ba gyud nga duna nay warrant of arrest against kay Senator Bato de la Rosa. Sumaotong nadugay ko mangayo ko ninyo og dispensa. Okay? Now, sa tinuod lang, wala gyoy klaro kung duna ba gyoy warrant of arrest na si Senator de la Rosa. Ayan, wala pa daw maliwanag kung mayroon na talagang warrant of arrest si Senator de la Rosa. Ayon ito kay Atty. Torion, mga kababayan. Kaya nga fake news po talaga yun eh. Kaya yung balita nila na mayroon ng arrest warrant, ito ay pakalat lang ito ni John Vic Remulla, mga kababayan, at ang iba't ibang mga kung sino-sino pa dyan para malito ang taong bayan. Kasi nga binuhin mo, arrest ni Senator Bato, tapos bukas bigla na lang nila ngayon ibabraso. Ako ito, hula ko talaga ito. Diretso na kagad nila yung mga kababayan impeachment. Wala na po yan, diretso na yan sa Senado at magbo-convene na kagad sila ng forthwith. Yun lang, kung hindi ito mapalitan, kung mapalitan ito ni Ligarda, di tapos ang pangarap ni Soto maging Vice President, mga kababayan. Apan ang atua manggong gobyerno, wala po'y klaro. Nga naman, nganong walay klaro? Ang unang nagpagawas og balita nga dunay warrant si Senator Bato de la Rosa was on November of 2025. Buyeng. Kanhing DILG Secretary si Remulla. Ingon niya na anak ko ni warrant, na ako no sa iyahang cellphone, na ako no siya ay kopya. Ug tungod niya tungod kay DOJ Secretary siya, subsequently he became an ombudsman, kinsa bagoy dili mutuo nga naa na siya ay warrant, opisyalis siya sa gobyerno. Mao kana nga ang ilahapod nga mga pulisiya, ang DOJ mosulti nga under Section 17 of 9381, ingon nila nga kung duna nay warrant of arrest kuno, kinahanglan nga dakpon dayon ang tao og ipadala didto sa Netherlands, sa ICC. Unsa nalay mahitabo sa atong konstitusyon? Unsa nalay gi mahitabo sa atong sa ilahang Article 50 sa ilahang Rome Statute? Mao gani na nga ang atua dinhi ato yung ipaklaro kung unsa bagyoy baruganan sa gobyerno. Tungod kay kung mangutana ka sa DFA, lahi pod ang ilahang proseso. Gikinahanglan kita nga duna kagyoy klaro nga pulisiya diri sa atuang nasod. Ato sigurong hangyoon isinggit didto sa gobyerno nga duna kitay klaro nga pulisiya as to how to deal with foreign warrants of arrest. Tungod kay ngano, ang ICC dili kini siya Kortes Pilipinas. Korte ni siya of last resort. Meaning, kini siya pwede lamang dunay jurisdiction kung ang atuang korte dili na mo function or dili siya mo uyon or dili siya kaya na nga mo render justisya sa Pilipinas. Apan sa Pilipinas, abtik ug kusgan kaayo ang atuang judicial system. Mao nga walay rason ngano ang ICC mo continue mo padayon sa iyahang jurisdiction. Mao gani kami among tubagon ang report. Kung tinuod manang ilahang gisulti karon sa gobyerno nga naa na gyoy warrant, kung tinuod na, among hagiton, hangyoon na lang ang gobyerno to clear out or to speak to the public with truthfulness. Unsa ba gyud ang inyuhang pulisiya? Shall we respect Philippine court processes? Ato bang respetuhon ang due process? Ato bang hatagan og panahon ang akusado nga duna siya'y judicial remedies diri sa Pilipinas?
Kay kung musulti ang gobyerno ni Ana, nisulti ang pamilya ni Senator Bato de la Rosa. Nga kung musulti, mupasalig ang gobyerno nga respetuhon ang human rights, ang tawhanong katungod ni Senator Bato de la Rosa, ilahang hangyuon nga musurface, musurrender sa korte para dito sa korte idetermina kung doon na ba'y basihanan ang warrant of arrest nga gi-issue, posible ba kini nga ipatuman dinhi sa Pilipinas o posible ba pod doon na ba'y igong basihanan nga ipadala siya dito sa ICC. Mauna ang among tubag. Ang among tubag kung dunay specific and clear directive ang gobyerno nga tahuron ang tawhanong katungod sa bisang kinsang Pilipino, then among hangyuon si Senator Bato de la Rosa o gani siya na mismo muadto dayon sa korte para dunagyoy klarong proseso. Tungod kay kita mga Pilipino, independente ang atong nasod. So sa ato pa, tungod kay independente ang atong nasod, duna kitay atong kaugalingong judicial system nga dapat respetuhon. Dili tamak-tamakan sa bisan unsa nga mga langyaw nga mga korte. Dili ba tama ka na? O gani atua po nuntang hangyuon ang atong Korte Suprema nga at unta desisyonan na ang atong petisyon nga gipang-file dito sa Korte Suprema mahitungod sa pagdakop, pagkidnap kang Tatay Digong o ang plano na pod karon nga pagkidnap kang Tatay Digong. Mga taga Davao o atong mga bisita, hangyuon ko kamo sa padayon sa pagampo. Tungod kay ang atong nasod karon, grabe na gyud ang nahitabo. Dili na respetuhon ang atong mga processes sa korte, dili na pod respetuhon ang atong mga katungod. Ayan mga kababayan, ito nga po sinasabi ni Atty. Torion, willing naman po, kaya lang, kailangan, kung mayroon na pong warrant of arrest, dapat dalhin po sa korte at si Senator Bato, papayuhan din nila na pumunta na po ng korte at pag-uusapan na po yan sa korte. Kung ano nga ba, kung talaga nga bang mayroon pong legalidad, mayroon ba talaga silang jurisdiction kay Senator Bato na hulihin nila at takpin at dalhin sa dahig at may ura-urada ba kaagad yan, dapat dumaan po sa korte. Pag hindi po dumaan sa korte, mga kababayan, maliwanag po ito paglabag sa batas sa soberanya o sa independent ng ating bansa. Independent naman po tayo, di ba? Hindi naman po tayo sakop ng Netherlands. Ganon din ng Amerika o ng China. Wala naman po nakakasakop sa atin. Malaya po tayong bansa. Pero bakit itong si Marcos Jr. nagpakatuta dito sa ICC? Kayo na makasagot mga kababayan, anong dahilan kung bakit nagtuta-tutaan itong si si Marcos Jr. dito sa ICC? Ito ba kaya ang dahilan ay dahil sa lahat ng mga kalaban niya at mga kakampi ng mga Duterte ay tinik sa kanila sa kanilang pagnanakaw. Hindi na silang makakanakaw. At pag si Bibi Inday Sara ang maupo, isusukan nila lahat ang kanilang mga ninakaw plus makukulong pa sila lahat. Sa tingin niyo mga kababayan, alin po ba ang maaaring kasagutan dyan? Yan po ang ating nagawang reaction video mga kababayan. Samantala, gusto ko sanang mag-shoutout kaya lang mukhang humina ang aking internet. Next time na lang po. Okay? Hindi ko na makita ang inyong mga komentaryo. Ito kasi nakasalang na itong pinapanood natin ngayon. Sige po, maraming salamat mga kababayan. Kita tayo sa susunod. Pilipinas as always. Bye-bye!